Hello mga kaps at magandang umaga sa ating lahat. Ngayong umaga ay tuturuan tayo ni Mang Benro na magguhit at mag full size ng paa ng lamesa. So ang design ng lamesa nagawa na natin to dati. Papakita lang ni Mang Benro sa inyo kung paanong nangyayari yung ganong design ng paa ng lamesa. So kinakailangan natin ngayon ng plywood para dito natin iguguhit o i-full size yung itsura o design ng paa. So sa lahat applicable yun mga kaps, sa bangko, sa salaset, mga dibanso, tsaka sa iba't ibang mga woodworking projects mga kaps. And mga kaps, pwede kayong gumamit ng plywood na ano. Ito pa ano naman to, manipis lang naman to, tsaka ano na, medyo pasira na siya. O kaya yung kartolina na medyo makapal. Medyo mas mura kasi yun. Ito kasing plywood naman na to, reject naman na to. Dito na lang natin iguguhit. So ang karaniwang taas ng lamesa mga kaps ay lamesa, ang top ng lamesa 30. 36 ang lapad. Tapos yung lapad naman 36. Yan. Kung magte-37 ka, sinap ka mo. Nag-ileles mo yung hang na uno. Tigo uno magkabilang gilid. Ayan. Ay. Hang na tigo uno. Tapos, ang sanepa, uno medya ang kapal. Di tres. Ayan. O, ngayon na yun ang lapad ng loob. 31 ang loob. O. Yun na mismo yung pagkukuhanan ng ano. Guguhit ka ngayon ng 29. Kasi yan, 30. 30 ang taas ng standard. O kaya 29 and 1/4. Kasama na yung top. Hindi, ayun yung kasintap niyan. Pagka nag-N 1 and 1/4, 30 and 1/4. Yung uno. So nakuha natin yung lapad, tapos yung taas. Tapos doon natin ngayon kukunin yung design mga kaps. 29 and 1/4. Ngayon pag makuha may lapad ng paa, kung paano papasok doon sa lamesa, sa loob. Sa ilalim. So pakita ko sa inyo yung picture mga kaps. Ito. Ganito yung itsura nun. 30. 36 yan. Yep. Okay, kung may uno. Stress. Hindi 30. 31 na lang kamo para may allowance ka ng konti. 31 para pasok na pasok dun sa ano. Para hindi sakto. Baka sumablay, hindi mo maipasok. 31 na lang. 31. Yan. Ngayon ang sanay pa niyan, 4. Uno media por 4. Media por 4. Babarahan ulit. Kaya yun, nakatago na yung kuwan dyan eh. O kaya, 3 and 3/4. Eh, mas maano kasi yan. Yan yung sukat na hindi tinipid mga kaps. 4 yung sanepa. Huwag ngayon ng 31, di ba? Hindi anong kalahati nun. 15 and a half. 15 and a half. Center. Yan na yung sentro mga kaps nung 31. Hmm. 31 and a half. Ayan, ito yung paa niya. Lalantik. Meron na kaming nayari dati mga kaps. Medyo yan yung una, kaya lang hindi masyadong lalantikan lang natin malantik. Lalantikan lang natin ng konti. So, yan na yung dating, yan. Yan na yung dating paa niya mga kaps. Ganyan kasi yan, no? Nilalantik lang natin ng konti.
Bali yung sukat nito mga kaps, 3. Mula dito sa taas na to papaganon, 3. Pwede din naman gagawin nyo siyang 4 para papalapad dito. Tapos yung gilid niya, yun ang makitid naman. Isakto niya sa dulo. No? Ito ilalantik lang. Ito yung brace sa ilalim. Yan. Yung pang gitna mga kaps. Katulad nung nakikita nyo ngayon sa may picture. Medyo ilalantik lang natin. So ginuhit lang yan mga kaps para ano, basehan. I-retouch lang yung nasa eskwela. Brace. Ito na ngayon yan. So kahit anong design ano mga kaps, basta ito, ayan o. Ayan o. Ayan. yun yung panggitna. Panggitna na So magsasalubong sila dito. Tapos yung isa pang paa yung sa kabila. Kaya yung paa niya papaganon. Ito kasi yan o. Tapos magkaganon yan. Yan ang akong 31 yun. 31 yun. Kung tama ito ito na. So makukuha natin. Tama mo na din eh. Makukuha natin dito yung actual na sukat ng kahoy tsaka yung design. Huwag ka lang nalayo sa padron ha. Tama. Makukuha natin Sa lahat. padron eh. Yan natin kung 31. O ayan, malaki pa nga allowance eh. Dahil sa lantik. Sa lantik. Malaki pa allowance pero ito na yung sakto nun. Ito ba? Ano ba yung lapad niya rin dati? Size lang pala eh. Lagyan natin malantik na yun. Pagkasawad ko. Kasete lang. 7. Bali yan mga kaps, kukuhanin sa, di ba, sa 7, yung lapad ng kahoy. Bali, ang ginagawa natin ngayon is yung pinakapadron para makuha natin yung ano, hugis ng kahoy na ikakabit natin. Kasete ang lapad, ang kuha. Yan. Alantik na yan. So, ini-scale natin yung laki ng kahoy. Malaki na yan, kasete. Malantik na yan. So, mula dito hanggang dito, 7. Tapos, dun tayo kukuha ngayon ng lantik o yung curve ng ano, Ngayon yan. kahoy. Anong lapis? 3. Meron ka natin 3 medyo. Ano? Pwede naman Eh, yung kahoy na yun. Pwede. Ha? Pag may sira yata. 3 medya tayo. 3 medya. 3 medya oh. Yung ba't ito 3 lang. Dito ka kukuha ngayon. Taas masyado lamesa. Yan, bumawas lang mga kaps. Hindi ito. Dito nga yung babali oh. Tingnan mo lang yung lantik kung ganda na sa paningin mo. Hindi mo kaya kailangan magaling ka rin sa guhitan. Sumagid ko na sa 7. Mga 7.1%. Yan. Tapos 3 medya ka mo. Ganyan lang. Makukuha mo na yan. Yun, itatarak mo ng gamit yung eskwala. Yung lapad ng kahoy. Susunod mo lang dun sa ginuhit mo para hindi ka maligaw ng ano, ng pagguguhit.
Lantik na yan. Yung lapis ah. Saka mag-jigsaw yun. So kahit anong kurbada mga kaps, ganun ang diskarte. Para makuha mo yung actual na sukat. Pwede pa ganun yan. Kasi para hindi siya... Yan. Ayos na yan. Malantik na yan. Tapos ngayon, jijigsuhin to mga kaps. Yun ang Para makuha nating padron. Kagaya nung isa na to. Yan. Yan ang ngayon yung gagamitin natin na design. Ito yung itatapal natin dun sa kahoy para yan. mabanso naman natin. Teka. Tingnan natin kung... Yan. So, dun sa pagguguhit mga kaps, mapapansin nyo Tingnan mo rin kung sa paningin mo, kung maganda ba o pangit ba. Yan. kailangan pa bang magbago. Yan. So, ganun lang ang paggawa ng mga kaps pagka nagpapadron. Tingnan mo kung tama na sa paningin mo. Kamo. Titingnan muna natin kung maganda yung datingan niya. Pero pagka hindi, may option ka pa rin naman na baguhin yung iginuhit mo. Yung iba kasi ang ginagawa pagka naiguhit na, Tama na. tama na yun. Ayos na nun. Dapat yan. Ito mga kaps, ito yung sinasabi na kailangan diretso to. Kasi ito, pagka dumating to, Dahil dito meron yung pag brace bilog yan dito kasi, pag bilog yan, hindi mo mailalapat ito. Pwede naman uukitan. Pero mas maganda talaga diretsuhan yan. Dahil may meat siya to. Papasok siya rito. Yun. Ganun yan. Sa mga ugpungan yon, sa mga joints mga kaps. Ganyan kasi ano, kaya yan, diretso. Ganyan kasi ano. Tapos ito. Ganun yan. Oh. Yung isa naman, ganun din dito. Kaya diretso yan. So sa paggawa ng padron, isa lang naman ang gagawin nyo mga kaps. Bibilingin nyo na lang yon para dito sa kabila. Dapat nga, nakagano ng konti. Yan yung itsura mga kaps. Bali, ito yung original ngayon. Wala ito. Wala yung pangalawa. Dahil binago at pangit sa paningin. Eka. Yan, may natutunan naman tayo kay Mang Benru. Pagka gumanda na sa paningin mo, tama na. Pagka pangit, baguhin mo. Tama. Ngayon, di-jigsuhin ngayon yan mga kaps para yan na yung padron natin. Ayan. Yan naman mga kaps yung isa pang brace na dadating doon sa ibabaw. 2x4. Dito. Pwera pa isa nepa mga kaps. Yan, matibay yan. Okay. Ayan si Mang Onok at si Mang Braiski. Dito, bagay si Eman. Kaya na ituro yun. Paano dumating ano? Bahala ka na, ikaw naman pagdating Uwi na ka. Kaya rin eh. Oh, bansoy mo na. Ayan yung padron no. Hindi, jigsuhin mo na. Huwag mo nang kakainin tong guhit. Hindi ka naman kumakain ng guhit. Okay na yung kasya na, napakahirap na rin. Alin? Yan, okay na yan. Ayos na yan. Eh yung ilalim, Hindi ko na pinliner. hindi mo na pinliner. Yan lang, kawawang kawawa
wala na yung plane eh. Mahirap kasi plinerin ito mga kaps dahil ano, pahalang. Halos ayaw Sa lungat. umano ng plane. Dahan-dahan na lang eh. Tama na yan. Wala pa din, no? Saka doon sa ilalim at didilim. Ganda ng tunog ng motor ko ngayon. Bakit? Mabumbog. Mabumbum, ano? Hindi siya ako na. Hindi siya namamatay Ano ngayon. pinagawa? Ayan mga kaps, I hope na may natutunan kayo ngayong araw sa ating video kung paano magpa-drone ng kahit anong design. Diba Mang Onok? Susunod si Mang Onok na gagawa niyan. Ayun o, ganda ng kuha niya, sondo. Sabi, sondo mo na kasangga. Alpaka pasok. Okay, salamat at sa patuloy na suporta at sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Mag-subscribe na kayo mga kaps. Alright. Ayan mga kaps, oh, lamesa. Pinag-chensuhan ng katawan ng akasya. Nilagyan ng paa. Ayan o, instant lamesa.